Kahit saan ka magpunta dito sa Argentina, puro puting kwadrong bahay ang makikita mo. Papa, gusto mong maglakbay pa tayo? Ha? Paglagpas sa Bahia Blanca ay maladesyertong lupain na walang damo at punong madaraanan mo. Kaya naman pwede kang magbiyahe ng banayad na walang umiistorbo sa'yo. Nagbibiro ka ba? Sawa na ako sa Pampas. Ang magbabad sa bathtub at uminom ng wine ang gusto ko namang gawin sa ngayon. Kung hindi, mababaliw na ako. Sa La Paz Street, muna tayo pumunta. Tama. Pwede tayo magpunta sa bahay ni Mr. Moretti. Ayos ba, Marco? Mag-isa na lang ako pupunta doon. Hindi pwede. Hindi ako papayag na pasikreto kayo magkita ng mama mo. Hindi, no? Sige, sumama kayo. Maghanap na muna tayo na matutulugan. Hiya! Oh, ang laki pala. Hindi ko inaasahan na ganito. Maraming tao palang nakatira dito. Ayan, mukhang masaya at masigla ang mga tao dito. Patunay na mayaman sila. Papa, nag-iisip ka bang magtatanghal tayo mamayang gabi? Napag-usapan na natin yan. Kahit na ano ang mangyari, basta magpapahinga tayo mamayang gabi. Ihinto mo! Tumawid ka! Hoy, senyor! Ano ba ginagawa mo? Ipagpatawad mo na lang. Hoy, Manong Bigote! Ang parang laruan mong karwahe, ano ba sikreto itinatago mo sa loob niyan? Parang laruan? Araw ng sweldo ngayon ng mga taga-bundok. Taga-bundok? Hindi mo alam? Kami lang naman na nagmimina sa bundok ng sikat na puting asin na espesyalidad ng Bahia Blanca. At ngayon ang araw na sweldo nyo? Tama! At nandito kami ngayon para ubusin ang lahat ng pera namin. Hindi ba? Tama siya doon. At may mga 200 pang minero ang magbababaan dito mamaya para magubos ng pera nila. Narinig mo yung Concheta? 200 tao! Kahit na kung saan ka pa nang galing, kung meron kang magandang may papalabas sa amin, pwede kong papuntahin dito mga kasamahan ko. Handa kami magtanghal. Tumawid pa kami sa malawak na dagat at naglakbay sa walang hanggang Pampas. Nagmula kami sa Italia, ang bansa ng sining. Kami ang kilalang Pipino Puppet Troupe na inyong lingkod. Papa? Sorry na, nabigla lang. Mukhang maganda yan, ha? Ipatawag niyo lahat ng mga minero na magpunta dito ngayon din. Sige, walang problema. Teka lang muna mga senyor. Dahil may kailangan kaming asikasuhin ngayong araw na ito. Kami ay magtatanghal dito simula bukas ng gabi. Kaya naman, susiyan nyo muna ang pitakan nyo. Pakiusap, huwag muna ubusin ang pera nyo dahil ang Pipino Puppet Troupe ay bibigyan kayo ng kalidad na palabas. Magkita-kita tayo bukas. Senyorita! Hindi namin pwedeng susiyan ang pitakan namin dahil wala namang susiyan. Di pwedeng ipabukas ang pag-ubos ng pera. Papa, ayos lang ang tumanggi sa customer paminsan-minsan, tama? Pakiramdam ko ay hari ako. Casa Lucia, pwede tayong matulog dyan. Mukhang hindi naman mahal ang singil dyan. Hanggang bukas lang? Mga ilang araw kami dito. 5 tao at 1 kabayo. Yung kwarto sa kaliwa paglabas niyo sa patio. Halika, Julieta. Doon tayo. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Sandali lang. Ha? 4 pesos ang bayad kada gabi. Bayaran mo na kaagad ang 3 araw. Ano? Nagbibiro ka ba? Lumipat ka ng panuluyan. Naloko ko mga ilang araw pa lang ng isang pamilya na tumira dito. 1 linggo silang nanatili tapos hindi naman nagbayad. Um, O ano na?
Gagawa ako ng pera tapos magbabayad ako. Huh? Marco, lalabas ka ba mamaya? Oo, doon sa La Paz Street. Handa na ako. Umalis na tayo. Sa tingin ko, makikita mo ang mama mo. Salamat sa tulong nyo. Felina, Concheta, maganda na kayo. Nagbibiro ka ba, Papa? Marco, pasensya na. Kailangan mag-isa ka munang pumunta sa La Paz Street. Papa? Bilisan nyo na. Kailangan natin magtanghal ngayong gabi. Tungkol saan ba to, Papa? Wala na tayong pera. Kailangan magbayad agad ng 3 araw dito. Sige na, bilis na. Marco, pera muna sa medyo. Sige lang, Uncle. Sorry, hindi kami makakasama sa'yo. Ayos lang yun. Yeah! Marco! Mag-iingat kayo! Manang, Bata, hindi ka sumama sa kanila? pwedeng malaman kung saan ang La Paz Street? La Paz Street? Mga 30 minutong lakad mula dito. Ayos lang. Magpunta ka sa timog ng 3 bloke. Tapos kumanan ka, dire-diretso lang, maraming bahay doon. Yun ang La Paz Street. Maraming salamat, Manang. May isa pa po sana. Ano ka ba naman? Dapat isang tanong lang. Hindi mo ba nakikita ang abala ko dito? Pasensya na. Siguraduhin mo lang na mahalaga yan. Ano bang tanong mo? Kilala niyo ba si Senyor Francisco Meleli at may kasama siya, si Senyora Ana Rossi? Nagpunta na ba sila dito? Tunog Italiano ang mga pangalan nila. Hindi pa sila nagpupunta dito sa lugar ko. Ganun po ba? Salamat, Manang. Mahal kang mamamayan ng Bahia Blanca, magandang hapon. Mula kami sa Italia, naglayag sa dagat papunta sa La Plata, tumawid sa malawak na pampas at umabot pati na sa Andes. Magtatangal na ngayon dito ang Pipino Puppet Troupe. Alessandro Moretti. Moretti! Ito na! Paumanhin, ito ba ang tahanan ni Assemblyman Moretti? Oo. At sino ka? Galing ako sa Italia. Ako si Marco Rossi. May nakasalubong akong lalaki papunta sa Buenos Aires. Si Senyor Silvani. Sinabi niya sa akin dito ako magtanong. Senyor Silvani. Ako ay nandito para hanapin si Ana Rossi. At si Uncle Francisco Meleli. Kaya nagpunta ako dito sa Bahia Blanca para kay Mama. Sinabi ni Senyor Silvani, kung makakausap ko si Senyor Moretti, mahanap ko sila. Bata, si Senyor Moretti ay madaming ginagawa. Kung wala kayong itinakdang pagkikita ngayon, malabong harapin ka niya. Teka, kahit sandali lang. Hindi kita pwedeng papasukin. Pasensya ka na. Nakikiusap ako. Inabot ako ng 20 araw ng biyahe para makapunta lang dito. Kahit sandali lang, pakiusap po. Sumusobra ka na. Alis na. Ano ang nangyayari? Master, may bata. Kayo po ba si Assemblyman Moretti? Ako nga. Pakiusap po. Pwede ka bang makausap ngayong gabi? Pero sandaling panahon lang. Ayos lang ba sa'yo? Pero Master, Dalhin mo sa library. Hintayin mo ako doon, bata. Opo, maraming salamat po. Ha?
Mama, malapit na tayong magkita. Ang tunog ng mga naghahampasang espada ay umalingaw-ngaw. Sige, galingan mo! Sige pa, kaya mo siya! Wala kang malama sa akin. Pangit ka na nga. Wala ka bang pera at kapangyarihan? Paalam na, mahal kong Lucrecia! Ang dapat sa iyo ay mamatay! Saan ka? Lucrecia! Antonio, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal ko. Galing! Napakahusay! Nakakatuwa naman. Napakagaling ninyo! Si Marco, nakita na kaya niyang mama niya? Ang mama niya siguro ay yakap niya na ngayon. Bilis, Concheta, Fiolina, alawin niyo pa ang mga manonood. Ganun pala. Mula Buenos Aires, kasama mong dumating ang puppet troop sa bayan namin? Opo, sabi ng taga-konsulado ng Italia, may nakakita daw kay Uncle Mileli dito sa Bahia Blanca. Naiintindihan ko sa sinabi mo. Pero paano ko ba sasabihin to sa'yo? Ha? Sige, maupo ka na muna, bata. Tungkol sa mama mo, si Ana Rossi, kung nandirito ba siya. Sa lugar na ito kasi ay kalimitang mag-asawa ang tinatanggap nila sa trabaho, kaya imposibleng nandirito siya. Imposible? Oo, at ang tinatanggap lang nila dito ay ang mga matagal nang nagtatrabaho sa bansang ito. Mahigpit sila, kaya kapag gustong magtrabaho ng solong babae, sa Buenos Aires sila nagpupunta dahil mas maluwag doon. Kaya malamang ang mama mo ay hindi nagpunta dito sa Bahia Blanca. Pero ang Uncle Mileli ko ay... Tungkol sa uncle mo, hindi ko pa naririnig ang pangalang Francisco Mileli dito sa Bahia Blanca. Dahil nalugi ang negosyo ng uncle mo, marahil ay marami naghahabol sa kanya na pinagkakautangan niya. Kaya malamang gumamit siya ngayon ng ibang pangalan para hindi siya matunton. Ganon? Oo, kaya kahit kailan ay hindi ko pa naririnig ang pangalan niya. Ang pangalang iyon ay iibahin niya kagaya ng Mario De Ricci o kaya Guillermo Fleni at iba pang pangalan para hindi siya matunton. Ganon? Ang sama. Akala ko'y nandirito sila. Ano na ngayon ang gagawin ko? Yan ay maiisipan mo rin ang paraan sa kalaunan. Kaya sinasabi mong wala dito ang mama ko at si Uncle Mileli mahirap hanapin dahil nagtatago. Oo, ganun na nga. Pero senyor, Isipin mo nga, kung ang nanay ay may isang anak na katulad mo, bakit titigil siya magsulat sa iyo ng ilang buwan na? Siguro dahil wala siya rito. ibig sabihin, ang mama ko ay pwedeng may malubhang sakit. Baka nga yun ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakasulat sa iyo ng ilang buwan na. Kaya dapat ay ihanda mo ang sarili mo sa mas malala pang pwede mangyari. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Dahil sa sakit ng mama ko, mamamatay siya. Hindi na kami magkikita muli ng mama ko. Yun ang ibig mong sabihin? hindi. Gusto ko lang na handa ka sa pwede mangyari. Hindi pwedeng mamatay ang mama ko. Hindi pa siya patay. Sorry, hindi ko dapat sinabi ang bagay na yon. Patawad. Pero itong gagawin natin. Kahit anong mangyari, hahanapin natin si Francisco Mileli. Ako na ang bahala. Ipinapangako ko yan sa'yo, bata. Maraming salamat, Senyor Moretti. Sige, sabihin mo sa akin ang tungkol sa taong yon. Unang-una, ano ang edad ni Francisco Mileli? Ilang taon na siya? Edad ng uncle mo? Ang mama ko ay 38 years old. Eh, yung uncle mo? Ang papa ko ay 45 years old.
Ang edad ni Francisco Meleli ang itinatanong ko sa'yo. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, pinsan siya ng papa ko, pero... Hindi mo alam ang edad niya. Sige, ano ang kulay ng mata niya? Asul ba ito? O kaparehas ng sa iyo? Hindi ko alam. Gaano siya katangkad? Anong kulay ng buhok niya? Payat ba siya o mataba? Meron ba siyang nunal o tanda sa katawan? Marco Rossi, ang usapan natin ay walang pupuntahan. Pasensya na, pero hanapin niyo pa rin siya. Pakiusap, Senyor Moretti. Pasensya na, Marco. Kahit gusto kitang tulungan, hindi ko alam kung paano. Pero hahanapin ko pa rin siya para sa'yo. Sa ngayon ay wala na akong ibang masasabi pa sa'yo. Sobrang galing nila. Natuwa ako sa istorya. At ang galing ng unggoy. Sulit na sulit. Tama! Matagumpay ang pagtatanghal natin. May sapat na pera na tayong pambayad para sa 3 gabi sa panuluyan. Concheta, dapat magkaroon ka ng bagong kanta para lalong sumigla ang palabas. Kung ganito ang kikitain natin kada gabi, pwede tayong manatili sa lugar na ito ng pamatagalan. Kaya ang pangarap na papasukin si Fiolina sa eskwelahan ay hindi na imposibleng mangyari. Ang problema na lang ay ang paghanap sa mama ni Marco. Madali na ang bagay na yon, Concheta. Ate, mauna na ako. Teka, oras na rin para umalis tayo. Huwag kayong magmadali. Isang baso pa ako. Magsaya naman tayo ngayon. Pasaway ka, Papa. Teka, Fiolina. Dalhan mo ng pagkain si Marco. Marco. Tungkol ba sa mama mo? Habang nandirito ako, baka ang mama ko'y nakabalik na pala sa Italia ngayon. Ha? Nung hindi ko nahanap si mama pagdating ko sa Buenos Aires, dapat ay bumalik na ako agad sa Italia. Pero idinamay ko pa ang pamilya mo. Kaya ngayon, pumunta patuloy kayo sa Bahia Blanca. Ang tanga ko! Napakabobot ang tanga ko! Pagkain. Wala akong ganang kumain. Madam Beautiful!
Ang pogi mong customer ay nakabalik na dito! Magbabayad na ako! Nasaan ka? Magbabayad na ako! Oh, senyora, Pwedeng hinaan mo ang boses mo? makinig ka. Ayan, para sa 3 gabing bayad. At tip ko sa'yo para hindi ka masyadong masungit. Papa, ate, pasensya na po. Dahil nakita ko na masungit mong mukha, makakatulog na ako ng mahimbing ngayong gabi. Good night sa'yo! Ikaw! Fiolina, si Marco, babalik daw siya ng Italia. Babalik siya? Hindi niya nahanap ang mama niya dito. Ano? Sigurado ka bang gusto mong bumalik sa Italia, Marco? Isang gabi ka palang naghahanap. Paano mo kaagad na sigurong wala talaga ang mama mo dito? Sinabi ni Senyor Moretti. Kaya babalik ka na kaagad sa Italia? Ha? Seryosohin mo kaagad ang sinabi sa'yo nang hindi mo naman masyadong kilala? Papa, bukas niyo na pag-usapan yan. Hindi pwedeng ipabukas. Sinabi mo gusto mong hanapin ang mama mo, kaya sinamahan ka namin dito sa Bahia Blanca. Tapos biglaan ka nalang babalik? Duwag ka ba, Marco? Kung gusto mo nga bumalik, saan ka kukuha ng pera, ha? Ang bala ko, magtatrabaho ako. Tapos babalik ako sa Buenos Aires. Babalik ka doon? At pagkatapos, ano? Siguro ang sulat ng papa ko ay dumating na doon sa konsulado. Sinasabi nga ang mama ko'y nasa Italia na at dapat umuwi na rin ako ngayon. Pero posible din na pagdating mo sa Buenos Aires, malalaman mong hindi pa bumabalik sa Italia ang mama mo. Tapos babalik ka ulit sa Bahia Blanca na mag-isa. Babalik ako sa Italia. Ha? Kung ang mama ko'y matagal nang hindi sumusulat sa akin doon sa Genoa, malamang kasi patay na ang mama ko. Ah, patay? Marco, Wala na akong ibang maisip na dahilan. Kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap si Mama. Ako'y sinumpa ng langit! kailangan magkatrabaho para makaipon ng pera pabalik sa Italia. Kaya naman, pinuntahan ni Marco si Domenico. Ang problema, walang trabaho para sa mga bata, kaya hindi siya kinuha ni Domenico. Hindi na alam ni Marco kung anong gagawin niya. Pati ang tulong ni Fiolina ay inaayawan na niya. Samantala, ang Pepino Puppet Troupe ay inimbitahan ni Senyor Moretti. Balak ng mga Italiano na magtayo ng teatro at susuportahan ito ni Senyor Moretti. Abangan ang susunod na episode. Gusto kong bumalik sa Genoa.